Julian, how are you? Fine. Okay. So. First of all, happy birthday. Thank you so much. And today we're in the set of Buena Familia. I'm John Michael Bueno. I might be part of this. Oh, really? Ito ba? Buena? Bueno. Bueno. So, Close enough. yeah. And can you tell us a little bit about your character and how, kumbaga, ngayon, nasa na kayong part ng story niya? Okay, so ako dito si Edwin Buena. Ako yung only son ng Buena Familia. And so si Edwin kasi sobrang fan siya ni Daddy. Si Arthur, si Tito Bobby. And siguro he admires his dad ng sobra. Kasi, yun nga, dahil only boy and gusto niya yung responsibility na someday siya naman yung mag-take over, siya naman yung maging ganito. So, tapos yun yung untimely stuff na nangyari sa buhay ng Familia. Kailangan niya mag-take over. I mean, kailangan niyang maging responsible. I mean, what do you call it? Parang kailangan niyang tumayong bilang Padre de pamilya dahil bilang siya din lalaki. So yun, parang hindi prepared si Edwin eh. So, ang mga nangyari sa kanya yun, sobrang galit niya, sobrang beast mode parati si Edwin dito. So, and yun, nasa part na kami ng story ngayon kung saan na-influence siya ng masamang bisyo as in nag-drug si Edwin na dito sa sinushooter namin. Actually, yung mga umi-air na din. So yun, medyo relatable siya in the sense of kasi maraming kabataan kasi na hindi naman alam talaga nila yung ginagawa nila eh. So, kumbaga, na-test na lang ng time. Kumbaga, hindi naman siya prepared pa to handle responsibilities pero kinailangan niya for his family. So, yun. At tapos, magkakahiwalay na rin kasi kami dito. So, maraming ginawang kalokohan na si Edwin. And, yun, that's pretty much, I think. Yun lang. Ano ba? Andun pa rin siya sa longing siya sa family niya. Gusto niya mag-isolate. Kaya lang yun eh. Medyo under na siya nung medicine eh. Kumbaga wala na siya sa tama mag-isolate. So, yun, medyo may challenge din sa akin to project it. Kumbaga, hindi ate ipakita na I'm under some influence. So, yun. Ano ba? Sobrang ako na-excite actually. Mas excitement kasi I've worked with many artists before na talagang grabe na yung contribution sa industry. And yun, mas pinili kong ma-excite ngayon kaysa makabahan. I mean, kabahan na matakot or ano kasi ang hirap eh. Parang mag-hold back siya sa akin. Parang it will get in the way to learn new stuff from these people. So yun, mas na-excite ako kasi nga actually, nakatrabaho na rin po si Tita Angelo, pero in a very short time din eh. In a very short time lang. So ito ngayon, mas connection. Kailangan namin magkaroon ng chemistry as a family. So nagkaroon kami ng workshops. And yun, grabe, parang isang click lang. Meron lang kaming isang thing na relatable sa lahat. Yun na, nag-click na kagad yung family. So it was really fun. And yun din kay Tito Bobby. Medyo kay Tito Bobby mas nag-dig deeper ako eh dahil kailangan ako eh since sobrang fan niya ako dito eh. Since daddy's boy talaga ako dito. So yung dun sa workshop, basta nagkaroon kami ng at least 2-day workshop yata yun. Tapos it's like a relationship workshop. Para lang magkaroon kami ng mahanap namin isa't isa. And then yun naman, ang dali nila katrabaho. Iba, malalaman mo yung matagal na talaga sa industriya. And yung marami nang nagawa and yun, sobrang professional nila. Lalo si Tita Angelo, sobra. Kasi sa taping, kami yung magkakasama parati si Tita Angelo, si Tito Bobby kasi medyo saglit lang kasi nakulong na din siya kagad. Pero yun, a very short time, grabe, ramdam mo yung professionalism nila, grabe yung ethics nila as an artist. Si Tita Angelo, grabe yan, as in, may mga times so syempre makikita yung lapel, may mga malalaglag na ganito. Imbes na mag-take kami ulit, alam niya na, sobrang siyang tatak
tatakpan niya yung kagad. Sobrang siyang open dun sa nangyayari. Alam niya kagad. So, yun. And, sana pa ba? Work aside siguro, grabe kami off-cam. As in, sobrang laugh trip kami parate. Nagninini kami na sa Angelo. So, walang sobrang walang pressure sa lahat. Even the staff, even lahat. Sobrang fun. Pero like, hindi siya hesitation. Siguro parang mas more on, okay, so ano gagawin natin? So, parang ganun, mas ganun. And with the staff naman, with our executive producer, sobrang chill lang ng EP namin. Sinabi niya lang na, okay, ito na yung, we have a new competition, ganyan, exciting show. So, ako naisip ko lang, so, yun ang kalaban. So, we need to double it up. I mean, double the effort kasi double yung kalaban. So, get it? Hindi lang. So, mas, wala man kasi kami pwedeng ibang gawin. At sa tingin ko lang, sa social media and mas mag-work on pa dun sa character. Mas, mas i-embrace pa siya siguro. Yun lang din naman yung mga nagawa ko. I mean, sa kanila kasi sa staff, no pressure at all. Like, let's work, mas gusto nilang ma-enjoy, kailangan nila enjoy. Kasi pag magre-reflect yun sa work. Pag na-enjoy nyo, magandang relationship ng mga actors, sa mga tao, sa set, magre-reflect siya dun sa work, dun sa mismong show. So, yun lang, yun siguro. Nag-double